Sampaguita girl, 22 anyos na pala, medtech student pa. So, ang dami nakisimpatya, ang daming naawa, mga content creator, naawa, nagbigay agad. No, bago po tayo maawa, alamin muna natin yung istorya. No, at yung gwardiya, ano nangyari? Tinanggal yata ng mall. At ako sa tingin ko, gumagawa lang ng content to si Sampaguita girl. Nagkataon lang na ispatay siya ng guard, sinitas sila. No, at sabi sa balita no, sa radyo TV, medtech student. So ang tanong, bakit ka naka high school uniform? Ang depensa, wala daw uniform, kaya nakapang high school uniform. Ugok, huwag ako. Pwede ka mag-civilian pag college ka, lalo ko sa state ka. Pero alam ko, pag medtech, mandatory, naka-white. Diba? Pag medical student. So, gumagawa kayo ng content na damay pa yung matanda o yung guardia, si Manong Guard. Hindi kawawa naman. Hindi na kayo na konsensya na tanggalin yata ng trabaho yung guard. Dahil sa inyo, siyempre nasa inyo simpatya, nasa kanila. Anong simpatya ng tao? So, ito namang content creator, bigay agad ng tulong. Magkano lang naman yung binigay? Sakit kumpara sa kikitain ng video na ginawa nyo ng mga content creator. Eto hindi ako against sa mga pagko-content nyo, pero guys, sa ganyan, ilang content creator na nakadaan sa akin, merong matandang lalaki na binayaran lang na 1,000 at tinakot pa. Magkano kinita ng video nun? O yung isang babae sa Nueva Ecija na titinda ng prutas, pinaiyak pa bago binili yung paninda niya. Paano kung yung mga matatandang pinaprank nyo, may sakit, o inatake, may magagawa kayo? Na high blood, may magagawa kayo? Ginagamit nyo yung mga tao para kumita kayo, pero ang binibigay nyo, barya lang sa kinikita ninyo, lalo kung YouTube yan. Hindi kayo naawa doon sa mga tao, kayo kumikita. Yung mga tao pinasama nyo loob, tapos bibigyan nyo lang na 1,000 hanggang 10,000. Magkano kinikita nung content nyo? No? Kung gagamit kayo ng ibang tao, hatian nyo kung magkano kinita ng video. Kasi sikat pa kayo. So, balik tayo kay Sampaguita. Gagawa ko ng content yan, yung mga content creator, vlogger na gumagamit ng ibang tao, tapos bibigyan lang ng kung magkano, ang laki nung kinikita ng video nila. Diba? Makawa naman kayo sa mga tao. Ginamit nyo sila para kumita kayo. Partihan nyo ng tama. Nagawa tayo ng content para dyan. O balik tayo kay Sampaguita girl. Hindi sila na konsensya, natanggalan ng trabaho. At talagang pinanindigan nila na naapi sila, kaawa-awa sila. No? Siyempre, na-interview din yung nanay, magulang. 5 raw sila magkakapatid, may kakambal pa. May si Sampaguita girl. Kaya ka naka-uniform ng pang-high school para mabilan ka, kaawaan ka, or dito props sa pagko-content. Baka nagko-content lang itong mga to, ang dami pa yung guardia. At ito namang mall, sana naman lang, dinipesahan nyo yung security nyo. Kasi yan ang nandiyan ang loyalty niya sa inyo. No? 12 oras siya nakatayo dyan, 1 oras lang ang break time. Para masiguro yung safety ng mga patronage nyo at ng mall nyo. Kasi dahil lang nag-trending, tatanggalin nyo yung tao. Hindi naman alam kung ano yung totoong nangyari. Baka kaya pinatulan ng gwardiya yung babae dahil may sinabi yung babae na nakapagpababa sa kanyang dignidad o nagpapundi ng kanyang fuse, kaya napundi fuse niya. Ang daming sasabi, kahit na niya, kasi babae yan, dapat ipinatulan. Kapag po, nung hindi pa uso yung camera, mga cellphone na yan, kung nakakakita kayo ng mga nire-raid, na lalo't illegal yung transaction at ni-raid, kahit babae yan, padadapain sa lupa yan. O nakita niyo yung nangyari sa Commonwealth, sa Ever, pinabag.
NBI na babae yata yung nasa CR, nakadapa lahat ng babae sa loob ng CR. Pag mali, mali. Pero yung video nung isang Pagita girl, kinausap pa siya ng guard. Tolerance pa rin ang ginamit, pinairan. Biruin mo, medic student ka, wala kang GMRC. Dapat naunawaan mo na naghahanap buhay lang yung tao. Wala kang natutunan. Nakarating ka dyan sa college nang wala kang natutunan. Wala kang modo. Sa edad nyo mong yan, 22 anyos, ba, may luto na isip mo ng konti. Kumbaga sa ano hindi na hilaw yan, malasado na yan. Dapat marunong ka ng umunawa ng bagay-bagay. Hindi sarili mo lang, sarili nyo lang. Ganun din tong mga content creator na nakasaw-saw agad. Nakaabot agad ng tulong. Dapat yung gwardiya, tinanong nyo rin, ba't mo ba pinatulan? Hanapin nyo yung guard. Ba't mo napatulan? Ngayon, wala kang trabaho. Paano yung mga anak mo? Di ba? O sila ngayon, sagana sa tulong. Tumatanggap ng maraming tulong galing sa iba't ibang ano. Dahil akala nga, bata. Dahil mabasa balita, 22 anyos na. 22, pwede ka nang mag-apply. Pwede ka na mag-part-time kaysa magtinda ka ng sampagita. Mas pinili mo pa yung magsampagita. Hindi naman ako maniniwala sa ganun. Diba? Ako'y dumaan sa ganyang hirap. Nagtitinda rin ako sa kalye. At naglako rin ako ng tinapadaing. Namili rin ako ng bakal bote. Pero nung mag-18 ako, nag-apply na ako. Oh. Nung araw, high school graduate, tinatanggap na. Pwede ka nang mag-pump attendant. Pwede ka nang mag-housekeeping sa factory. Marami ka. Lalo kayo ngayon, tapos kayo ng K-12, nakapag-college kayo, mas madali kayo matatanggap. Diba? O, asan ang hustisya para doon sa guard? Ako'y naaawa doon sa guard, hindi sa babaeng yan eh. Kasi alam ko, yung galawan nila, pang content lang eh. O, siyempre ngayon, nag-trending, sikat, kumita. May mga tumulong pa. Doon naman sa mga vlogger at content creator, kung tutulong kayo, yung lubos na. Tulong nyo, barya lang, tapos kikitain ng video nyo, 10 doble na itinulong nyo. Hindi ba totoo? Kahit si Palangganes yun, pinaiyak pa yung matanda bago tinulungan. Kinita naman ng video niya. Pakalaki. Diba? Ginagamit nila yung mga tao, kumikita sila, pero magkano lang yung itutulong. Pag tulong-tulong talaga, tulong nga, sabi nyo kung ako may itutulong lang sa guard, hanapin ko yung guard. Wala rin ako itutulong. Pero isipin nyo na lang, 12 oras nakatayo yun. 1 oras lang ang break time. Ginawa niya lang yung trabaho niya. Sana doon sa mga establishment na may security, kunin nyo rin yung panig ng security nyo. At wag ko kayo basta maniwala porket nag-trending, nag-viral, tatanggalin nyo yung tao nyo. Kahit gwardiya, kahit anong posisyon yan, wag nyo agad tanggalin. Kawawa naman, baka may anak din nag-aaral, mas maliit pa rin kaysa Pagitagal sa Pagitagal, pwede nang mamasukan sa ibang kumpanya, mabubuhay yun. Paano yung mga anak ng gwardiya kung maliliit? Diba? Napundi siguro. Baka may sinabi siyang hindi maganda. Kung ikaw nag-aral, hindi ka na magsasalita, pinaalis ka ng guard. Alam mo, bawal kayo ron. Hindi umalis ka na lang sana. Hindi sana nagkaroon ng diskusyon. Nagmatigas ka rin at mukhang hindi rin maganda yung inasal mo. Napundi yung gwardiya. Huwag tayo titingin agad sa mga video-video na viral. Kasi hindi naman kumpleto pinakikita dyan yung ano lang yung detalye lang na ikasasama ng tao at magbabiral, yung makakakuha ng simpatya at abuse. Huwag tayo maniniwala agad sa mga content na ganyan. Kagaya na nung minsan napanood ko, pero mo, yung matanda, nagtitinda ng prutas, nakitikim sila, ilan silang tumikim, halos maubos yung paninda ng matanda. Naiyak yung matanda. Sabi ka, tanong-tanong, ba't kayo umiiyak? Tinanong pa.
Bugok din tong vlogger na 'to, eh, YouTube vlogger, eh. Tinanong niya pa ba't daw sumagot tuloy yung matanda, umiiyak, "Niloloko niyo ako, eh." 'Di ba paano kung may sakit sa puso, inatake, may magagawa ba kayo? Kahit anong dami niyo diyan, hindi niyo mapapakalma yung sakit sa puso. Eh, kung na-high blood at na-stroke, may magagawa kayo. O yung isang vlogger din, matandang lalaki, may bitbit na sitaw. Binigyan ng 20 pesos para sa sitaw. Eh, magkano kikitain niya ron? Video niya. O bandang huli, nung maglaon, inabutan niya rin na 1,000. Awa daw tulong. Tulong ba yun? Ginamit niya yung tao. Eh, kung may sakit sa puso, di natake pa yung matanda. Buti walang sakit yung matanda. Maraming gumagawa niyan, pinaprank yung matanda. I-prank nyo, yung mga kagaya nyo, kakilala nyo. Makita nyo yung timbugok nila Norbin, nagpa-prank, sila-sila lang. Wala ibang tao. Sila-sila ang magkaka-team, timbugok, nagpa-prank sa isa't isa. Kumikita sila. Hindi sila nakaka-perwisyo ng ibang tao. Kaya sumikat yung timbugok, eh. Gagawa kayo ng prank, ibang tao gagamitin nyo. Na-prank nyo. O yung kagaya nung nangyari na prank na kidnap prank. Eh, kung sira ulo yung pulis doon, di todas na sila ron. Mabuti, eh, may ano yung alagad ng batas, may pagtitimpi pa, binabalanse pa yung pangyayari. Eh, kung panahon nila, ano yan, nila Lim, ni Medjabillo, tsaka ni Pring, nila Margalyo, puporma ka pa lang, matutumba ka. Mga panahon ng WPD noong 80s, 90s, iba pulis nun. Mas advance mag-isip. Kung mga tao ngayon advance mag-isip, mas advance mag-isip yung mga pulis noong panahon nila ni Fred Lim. Hindi ka talaga papopormahin. Titingin ka pa lang at aakma pa lang. Lalo yan, nagprank kayo ng kidnap. Diyos ko. Mababait pa mga pulis ngayon. Yang ano ng pulis ngayon, yung mga nanlaban. Buti nga sila nakakarating pa sa presinto at nakikita pa ng magulang nila yung pagtumba nila, eh. Eh, nung panahon nila Pring, ng mga WPD, mga Nilas Pines, makikita ka na lang, ando ka na sa ilog. Pag matigas ang ulo mo, hindi ka masaway, doon ka na makikita sa... Hindi ko sinabi sila may gawa nun, pero yung panahon na yun, sinasabi ko, baka ma-misinterpret, sabihin naninira ako. Hindi ko sinasabing sila gumawa. Ang sinasabi ko, yung panahon nila, ng mga matatandang kapulisan natin. Eh, siyempre, laki Maynila tayo. Bata pa lang ako, nakakita na ako ng mga ganyan bahay. At siyempre, ugong ang pangalan ng mga hepe ng anong istasyon, eh, tondo ko, siyempre, lahat sila dumaan sa Station 1. Mga naging hepe ng Station 1 yan. Sila Medjabillo, Lim, sila Pring, ng Maynila. Meron pa isa, si Margalyo. Tsaka si Barbers yata, yung matandang Barbers, naging WPD rin yata yan. Yun yung mga malulupit na kapulisan ng araw. Hindi pwede yung ikaw ang masusunod. Hindi pwede, sila masusunod. Yung mga ganong pulis, mga ganong panahon. Ulitin ko lang, hindi ko sinasabing sila may gawa ng mga pangyayari nun. Sinasabi ko yung panahon nila. Ganun ang kalakaran. Kaya po tayo, mga kabos. Bago tayo basta naniniwala, tanda po natin, pag clip lang, huwag nyo agad paniwalaan. Di bali ko na umpisaan yung video hanggang sa natapos kung ano talaga nangyari. Saka tayo maniwala. Kahit sa korte, hindi ko titindig yun. Kahit dumating sa korte. Isa lang itatanong sa kanya ron. Bakit ka nandun? Bakit ka doon nagtitinda? Bakit ka naka-uniform ng high school, college ka pala? Sa gwardiya, isa lang itatanong, bakit mo pinatulan?
Sa kanya maraming tanong, marami ka itatanong doon. At bakit eksakto, napapalapit ng gwardiya, may video na. Kasi sasabihin nung nag-video, kasi po, naka-uniform, kaya binidyoan ko na. Guk. Wag ako. Nagko-content ka. Sa mga dahil sa kakalokohan nyo, meron taong magugutom ang pamilya. Ayun lamang po at sana po malinawan tayo. No, ulitin ko, huwag kayo basta maniwala sa mga video, lalo't clip lang. Naputol na yan, hindi nyo alam yung umpisa at yung huli. Kinuha lang yung makaka-catch ng attention ng tao, makakakuha ng simpatya. At ito namang mga content creator daw na tumutulong agad doon sa naagrabyado. Tignan yung maigi kung sino naagrabyado. No, kung sino yung totoong naagrabyado. Siyempre, kasi sikat kayo dyan, trending yan. Kaya andyan agad kayo, nakatulong agad kayo. Isang side lang kinuha nyo, wala man lang nagtanong sa guard. Sana man lang, isa lang naman ang tatanong nyo sa guard Bakit mo pinatulan yung babae? Yun lang. Sa babae, marami kong gusto itanong Bakit ka naka-uniform? Bakit doon ka nagtitinda? Medtech ka pala, ba't di ka nag part-time job? Hindi ka nag-apply, pwede ka naman mag-apply. Oh. At bakit hindi ka sumunod nung sinaway ka ng guard na bawal doon? Totoo namang bawal. Saka nakakita nagsasampag ito sa mall, dapat nga tinataboy, papasok pa lang may bitbit na paninde. Diba? Sa simbahan ng scorer ng Sampaguita, paglabas at bibili sa Sampaguita mga nagsimba. Pero sa mall, papasok pa lang at lalabas, hindi bibili sa Sampaguita yan. Pera na lang kung nangangaliwa yan, bibili na sa Sampaguita sa'yo yan. Kasi yun yung ano niya paminto niya sa asawa niya, bumili. Nagsimba ako, bumili nga ako sa Sampaguita. Pero wag ka, may chicks pala ro sa mall. Mga design niya, mga legit na babaero. Alam na alam yung mga gawain. Siyempre, Sampaguita dala niya nga naman. Pag uwi niya sa bahay niya, ba't ngayon ka lang? Duman mo na ako simbahan sandali. Ito nga, Sampaguita, bumili ko. Yun. Bira naman yung ganun. Diba? Bigyan nyo rin ng simpatya yung tao na wala ng trabaho. Kawawa naman. Saludo ako sa'yo, Manong. Manong guard ko sino ka man. Saludo ako sa'yo. Naka-maximum tolerance ka pa rin bago ka napundi. Pero sa susunod, huwag kang mong patulan. Kahit anong pundi mo, huwag mong papatulan. Ikaw ang matatalo kahit saan madali. Talo ka sa argument.